Yo! Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo. Kaisa-isa, kauna-unahang podcast sa buong Southeast Asia at sa buong mundo na daily upload. Tuwing alas 3. Tangina, walang ibang gumagawa nun, man. Kami lang, man. Anti-sabot Social Club. Let's kami, go. mga pakawala kami ng mga ng mga provider, mga telco. No, taga-ubos kami ng data, ng Yeah. Pakawala kami ng gobyerno, taga-ubos ng oras mo. Yung 99 pesos mo pare, isang episode mo. Then. Kita mo naman, sulit. Sulit yan. Makakalimang episode ka siguro dyan. Oh. Na daily upload, no? Fuck! Sulit na yun, pare. Fuck! Mapapanood mo na kami sa Instagram, Spotify, in all social media platforms. No? Visit ka na rin sa ASSCworldwide.com para ASSCworldwide.com yung website natin. Yeah, ASSCworldwide.com. So isa daw, General ng Soy Army, ingatan mo yung pera mo. Ingatan mo yan. Yeah, Josh on point para sa lahat ng social media. Para mabawas sa pera na iningatan mo, mga perfumes natin, lahat available sa mga shops natin, TikTok at saka Shopee, para. Legendary Ato Class S. Yeah. Yeah. Uy, pare, may na ba? Kumusta yung Marami na ba nagbi-visit sa website natin? Yeah, dami. Oo, madami na. Madami. Chinek ko lang ang website nakaraan. Ganda, di ba? Oo. May buhay na mano na nga doon sa yun, t-shirt natin. Ang gumawa nun ay si Kenji. Ano apelyido ni Kenji? Shoutout sa'yo, Kenji. Si Kenji Salavaria. Si Kenjiro Salavaria. Ayan, siyang web developer ng lahat, name it, na mga big brands. At shoutout mo rin yung kauna-unahan nating fan. Si Mark Capili. Kauna-una ang nag-check out ng anti-support na t-shirt. Yes. Tangin na 30 minutes matapos ma-i-up yung web store, check out si Loco. Nakaabang eh. Mark Capili, kung nanonood ka, malupit ka talaga. Malupit ka. Salamat pare. Malupit Salamat siya, sa suporta, bro. So, Kung gusto pa ng mga ganun. ang na-shoutout namin, yung ikaw 100 naman na bibili. Okay. Yun. Ikaw 1,000 pala. Sorry. may freebie ba yun, bro? As is lang. Live na mapapanood. Ayun, no? Yung kauna-unahang makukumpleto niya yung set, yung hoodie, yung 3 t-shirt. Live na manonood. No? Hindi live na manonood kasi tangin na private haven ni Tropa. Ay, oo. Sasama sa lunch siguro pag Balik, malapit. kain tayo. Oo. Magbablog sa labas, sama ka. Ganun. Kwentuhan, kain tayo. Sige, kompletuhin mo yung set, send mo kay Ato. Ebidensya na niya. Kompletuhin mo yung set. Kasama mo sa picture, yung buong set ng mga... Ingat lang bro sa pagsusuot niyan kasi nakita namin dati, di ba yung suot, nag-Starbucks tayo. Nagtagaytay tayo. Nakalagay doon sa likod ano yun? Bifit. Eat pussy ba yun? Parang Yeah. Nakalagay. May babae yung nasa likod nito. Nakatingin na gano'n, no? Nakaganyan yung babae. Parang binabasa. Gumaganon pa asip naman ayaw niyang kinakain yung pek-pek niya, no? Mingiti nga parang nag-smirk. Diba? Oh. Pila siya sa likod habang pila. Ako yung nakapila nun eh. Takaw attention talaga tong damit natin. Talaga. Nag-smirk siya Parang diba? Nawalan siya ng paki doon sa boyfriend niya Maikling panahon. Parang gusto niyang i-announce sa podcast na yung baho yung boyfriend niya, no? Dahil doon sa t-shirt. Napag ganun siya ng attitude, Gago pare. ito nga, napapanood ko sa TikTok, par. Hmm. Pagkada scroll ko minsan pag may free time ako, nakikita ko kagad, Ayesha Curry. Naku, Curry. Sino yung Curry? Ano yun? Trending Indiano? na naman to si Ay, Aisha. di mo napanood? naman. Kwento mo nga sa kanya, pare. Trending na naman si Aisha Curry. Ayun, nakita ko rin yung pare. Ano rin yan. Sino yung putang inang yun? Aisha Curry, pare, from The Apelido. Asawa siya ni Stephen Curry? Curry. Puking ina mo. Oo, par. The Hall of Famer, best shooter of all time, asawa Steph niya. Curry. Anong Asawa ginawa? niya. Kumain ng puwet ng iba? Hindi, par. Anong ginawa? Bro, pumunta sa isang podcast. Okay. Actually, pangalawang attend niya na to sa podcast na nag-trending na naman. Yung una, mamaya sabihin natin. Pero ito kasi, itong second time niya na pumunta siya sa podcast, bro. Sinabi niya dun sa podcast, kinuwento niya yung back in the day daw, ayaw niya daw talaga magkaasawa, ayaw niyang magkaanak. Mga ganun pa, ilan na anak nila ni Stephen Curry? Parang 2, 3, parang ganun. Ang gusto niya daw talaga dati is maging career woman. Yun ang Ano pangarap ibig sabihin niya. ng career woman? Yung, 8 to 5. Alam mo na pare, ang ibig sabihin na ba ng career woman, yung
OnlyFans, ganyan. Hindi naman. Hindi. Joke lang. Gago to. Ano? Kumbaga may sariling karir. Okay, Sariling okay. karir. Kasi ngayon, housewife siya. Di ba? Housewife siya ni Steph Curry. Housewife Or what? na sure ano yun. Sarap ng lifestyle nun. Stephen Curry asawa mo eh. Yun na nga eh. Okay. Yun na nga. Kaya nakakapagtaka dito. Para masabi niya nga yan. Maraming tao ngayon ang nagagalit at ini-stitch yung mga videos niya kasi nga nasa iyo na lahat ng pinapangarap ng isang babae. Unang-una, mapangasawa ang isang Hall of Famer na basketball player. Pangalawa, pogi. Di naman pangit si Steph Curry, bro. Yeah, light skin. Light skin pogi yun, bro. Di ba? Matangkad. 6'3". Oo. Mayaman. Di ba? Yeah. Sikat. So, nagtataka ngayon yung mga lalaki, bakit every time na nagpa-podcast to, umaattend ng podcast to si Ayesha Curry, walang magandang sinabi sa relationship nila. Meron pa Diba? nga isang scene doon, pre, na may dumating na macho dancer. Oh. No, tapos hinuhubad niya yung, ang laki ng katawan ng macho dancer, hinuhubad niya yung sing-sing nila ni Stephen Curry. Pabiro lang naman. Pero niyang inubad. Pero syempre, ikaw ba, pre? Tangina, hindi ako... Pwede ba i-joke-joke Hindi ko yun? tatanggapin as pabiro yun, man. Hindi. Oo. Ano yun, ulo? Nakakatawa ba yun na, gumagano'n pa siya, bida-bida siya, gandang-ganda siya sa sarili niya. Nahuhubarin niya kuno yung ano? Oo. Pero mo, hubarin niya yung sing niya. Nagjo-joke siya na hubarin yung Whole sing joke? niya. Dahil sa Oo isang nga, no? macho dancer. Ikukumpara mo kay Steph Curry. Oo. Di ba, Saka pare? pre, nanay ka na, anak mo 3, lumalaki na, mag-ho-ho joke ka. Tanginang... Kasi yung joke na ginawa, pang pokpok yun. Pokpok Pokpok na yun, joke. oo. Hindi nakakatawang joke. Kaya yun. nga. Kasi ini-expect ka, kaya nga wife ka, ini-expect na ang galaw mo, may class ka na. Di ba? Wala siyang class, no? Yun na nga eh. Di ba? Dun nagagalit yung mga tao ngayon. At the same time, hindi niya unang ginawa to, pare. Hindi first time to na pumunta siya ng podcast. Unang-unang nag-trending siya last year atin or last 2 years. Umattend siya ng podcast na naman. Kasama niya yung mga tropa niyang ulupong din. Sinabi niya dun sa podcast niya, pare, na sobrang dito ako, sabi ko, nawalan ako ng pag-asa dito sa babae na to. Kahit first time niya palang nagsalita, no, nawalan kagad ako ng pag-asa. Sabi niya, simula daw nung ikinasal siya kay Steph Curry, naging asawa niya si Steph Curry, nawalan na daw siya ng male attention. Hindi na daw siya nakakuha ng male attention. Ngayon, okay. Understood yun. Pero binanggit niya doon, pare, na nababother daw siya doon. Dahil hindi na siya nakakuha ng male attention. Biruin mo, bro. Baluga ang puta. Biruin mo, pare. May Again, attention. Lahat na ng gusto ng babae sa isang relasyon, mapangasawa ng mayaman, sikat, stable na yung buhay mo, may Tangkad. luxury lifestyle ka na, matangkad, pogi. Pero, lumalabas pa rin sa bibig niya na para bang yung asawa niya ikulang pa din. Eto na ang question ko dyan. Bakit sa tingin mo nangyayari yon? Knowingly, ikaw na nagsabi, matangkad, mayaman, 4-time NBA ba? 5-time? Di ko alam, 4-time ata NBA champion, top shooters of all time in NBA, matangkad, mabait, Jesus siya, pare. So, bakit nga sa tingin mo nangyayari yung ganong klaseng disrespect? Kasal sila. Oh. Pinatunayan na ni Steph lahat sa kanya. Hindi naman nag-cheat si Steph Curry. May 3 anak na sila. Bakit sa tingin mo nagagawa pa rin niya yung klaseng kagaguhan na yun? Easy answer, pare. Kung ang lalaki, makikita mong wala nang kailangan hilingin ng isang babae. Ibig sabihin nun, pinakasalan ni Steph Curry, hindi wife na babae, kundi hoe na babae. Sabi mo, pokpok si Ayesha Curry. Ay, bro. Hindi lalabas sa isang bibig ng babae yon. Hindi lalabas sa isang matinong wife yung mga ganong klaseng words. May ano na yun, Naniniwala sure. ako, pare. May kausap ng iba yun, sure. Sure ako may kalandian ng iba yon, may sinusubo ng ibang burat yun na piniplease Hindi na ako niya. magugulat, bro. Kasi magsasabi ka ng gano'n na public, tas hindi naman alam mong matitelevise or magte-trending knowing na kasal ka at pamilyado ka. Sasabihin mo yun na parang tangina, may piniplease ka ng ibang burat para Agree ako sa sinabi mo. Alam mo pre, ngayon nga sa edad ko na to, kapag ang babae sobrang binabastos ako, wala nang pinagkakaiba yung para sa tinitira na siya ng iba. Yeah. Hindi ko na Parang- kailangan patunayan pa. Actually, brare. Pero dahil nga sa dami ng experience ko, sa dami ng pagkakilala ko sa mga babae, sa dami ng dumaan sa akin na babae, hindi ko na mabilang. Halos, nachitan na, naiputan na ako, nachitan na ako, pare. Naloko na ako.
tao lang naman ako no? Mostly talaga, dinidisrespect nila. Pag nag-cheat na yung babae, may iba ng lalaki nakakausap, o kaya nasisibak na siya, o basta kinakausap niya na, doon na siya nang magdi-disrespect talaga sa lalaki. Kaya nga pag ano, 'di ba? Pag hindi Kumbaga, na siya nagiinit sa'yo kasi may nagpapainit ng iba. Parang ganun, 'di ba? Oo, totoo. Kaya Correct. may ganung And term. madagdag ko ba, basta yun, mag-start yung disrespect sa akin ng sagad na hindi naman niya ginagawa noon at wala rin naman akong ginawa sa kanya para mag-disrespect siya ng ganon. Parang nangangagat na siya bigla, nagtataka na ako noon. Parang bago pa tayo lumala, bago pa tayo magkasakitan ng damdamin, hinihiwalay ko na maayos, pare. Kumbaga gumagawa na ako ng paraan agad para, okay, Yung ano nga pare. nag-cross ka na sa Oo, line. Totoo. Tsaka yung naiputan ka, for sure ako pare, dahil nga, aminado rin naman ako, nangyari din sa akin yan. Ang nakita ko na lang is yung cheating. Pero for sure ako pare, mag-a-agree ka, before natin na-discover yung cheating, na-disregard kasi natin yung Maraming disrespect signs. niya. Yeah. Na-disrespect Disrespect, na tayo niya nung una eh. Yeah. 'Di ba? So again, naniniwala ako pare, hindi na ako magugulat kung mabalitaan natin na merong cheating issue na to si Aisha because the fact na kaya niya ngang sabihin yun, meaning may sinusubo na nga talaga siyang Tama yung iba. sinabi na to. Oo, Yeah. na nagme-make sense yun pare. Meron niyang comment, ang daming ang nagsabi doon sa comment na, tangina yung ganitong salitaan ni Aisha Curry, ito yung klase na nag-cheat na hindi mo pa napapatunayan. Hindi pa nahuhuli, tama. Hindi mo na kailangan patunayan. Totoo yun pare. Real talk yun. Sumasama talaga ugali ng babae kapag nag-cheat na talaga. Mm. Para kasing nagigilty na sila dun sa main partner nila eh. Mm. Kaya kailangan nila i-dispose. Kasi Kasi nakaka-bad trip yun. Kasal naiinis yun, di ba? Kasal yun pre. Tangina, tatapis ka dun sa kayamanan, no? kasalanan din kasi ni Steph Curry. Kaya nga tayo, ito nga yung pinapayo natin sa kanila. Yung Stephen Curry kasi yan eh. Sure hindi ano eh. So ito pa. Hindi nanood ng Press and Pit eh. Oh. Hindi anti-support, no? Press and Pit. Rolo Tomasi kasi, Sa tangina, US, lodi ko yan Press eh. and Pit. Kasi kung napanood ni Steph Curry yung sila Fresh and Fit or Tangina, halos lahat ng babae dun ka-aura nung Ayesha eh. Oh, Di ba? oh. Di ba? Real talk. Tanginang yan. Pwede nga magigis shot. Malamang nga, kung di siya inasawa ni Steph Curry, baka guess siya dun Andun yun eh. sa Press and Pit. Pinabasag siya dun eh. Bitch. Isa sa mga red flag kasi na disregard ni Steph Curry nung una pa lang na nagliligawan sila. Ito, proud pa si Aisha nun, di ba pare? Napanood mo yun. Proud pa siyang sinasabi niya to sa podcast pare na hindi daw si Steph Curry ang first choice niya. Oo, Ah, ganun pa? nung single siya pare. Sino? Diba? Si Meron Kai pa siya- Soto. may Tangina niya. Pindoy. Hindi daw si Steph Curry ang first choice niya. Hindi niya daw talaga type si Steph Curry nung una. Sinasabi ganun niya pa ang pare sa putang ina. podcast, ah. Di ba pare? Kapal mo ka. Again, I will understand this, mga ganitong klaseng words na lumalabas sa isang babae sa bibig niya. Kung sa personal friends niya lang sinasabi, di ba? Or sa Kahit family. pa nga dun tol eh. Oo. Wait kahit nga sa family o sa personal friends siya sinasabi yung ganun, hindi ko pa rin pahintulutan. Oh, pero may nagbi-make sense kasi parang kwentuhan lang. Pero ang nangyari kasi, in public nila sinasabi Tangina, pare worldwide. sa podcast, bro. Saka worldwide sila, international yung asawa niya, pre. Kaya nga. Tatagusin niya lahat yung English Tatagusin pa niya. salita niya. Yeah. Actually, sa kultura rin siguro. Kasi ganun dun sa bansa na yun, di ba? Sobrang laso ng bansa na yun. Isa sa mga method ng babae para sa life-changing na galaw. Jojowa, pagpapakasal sa mayaman, tas tatapis ng 50% na. Hindi pa rin, hindi pa divorce, naman kasi no? ganun kayaman si Steph Curry na pangasawa. Tangina, may gin na Pero yun. going there na siya, kumaga na-approve prospect na na siya. Oo, na-prospect Yun na yun eh, na. parang ano yun eh, parang slow burn na yung ginagawa niya, di ba? Parang from time to time, may mga podcast guesting siya, tapos sinasabi niya yun. May mga clip siya na gano'n na parang yung joke nga. Tangina, yun eh, parang slow burn na yun na parang ikaw ang bumitaw. Or else, tiisin mo ang tong, ganda nung sinabi tiisin mo nito. tong kanal shit ko. Kapunta na nga yun doon. Yeah. Pero nakikita ko, hindi Na ayaw ako niya gulat. lang hindi kami hindi naman Hindi naman ako yung nakipag-break Tangina, ulul. Kasi nga, mabibiyak yung kayamanan. So, ayaw rin niya umalis nang siya yung mali. Yung babae, pre. Kasi wala siya makukuha eh. Nangyayari din dito sa Pilipinas yun, pre. 'Di ba? Pag yung babae mo, wag mo namang i-disregard. Pag yung babae mo ganun, yung parang biglang pokpok na ulit. Wala na yun. 'Di ba? So, yun pag biglang nag-attitude yung babae mo, nagtataka ka, wala ka namang ginawang something shit na maldita ng pag-uugali niya. Wag mo nang Isip-isip i-figure mo. out. Wag mo nang i-figure out. Yeah, Isa na wag mo lang, na i-figure out. Wag mo nang stressin yung sarili mo. Ano bang baka kailangan lang namin huminga, magbakasyon. Hindi, putang ina, pag all of the sudden yung babae biglang naging bitch na ulit. Yeah. Ay, wala. Bitawa mo na, pre. Para Naging sa akin, bitch. papunta na yun doon. Naging bitch, naging kupal,
pinapahiya ka, tapos yung mga nasasabi niya ngayon, di naman niya nasasabi noon sa'yo. Mm. Pero ngayon, kaya niyang sabihin sa'yo ng walang takot kahit mainis ka o hiwalayan mo siya. Ibig sabihin nun, di na siya takot mawala ka kasi may pamalit na siya sa'yo. Oo. And, wag mo nang hanapin. Mali ko to dati kasi dati, naiyak tuloy ako pare. Joke lang. Dati kasi, ang problema ko, hinahanap ko pa kung nag-cheat ba talaga siya. Kumbaga, may ganun tayong sakit mga lalaki. Andito na lahat ng information, pero gusto pa nating i-validate sa kanya ng harap-harapan. Pipilitin mo pa nga yung babae. Paaminin, no? Aminin mo na. Oo. Ito na, nabasa mo na, nahuli mo Guilty rin na. ako dyan, pre. Ako, aminado ako. Naging tanga ako talaga dati. Sad boy nga ako 5 years ago eh. Sad boy ako man. Pati nga mga kanta ko nun, malulungkot type shit eh, di ba? So, going back. Andito na, nahuli mo na may ka-chat, nahuli mo na may kausap, nagsinungaling na sa'yo, nagpunta dito pero nagpunta sa B, mali-mali, pak-pak, haharapin mo pa siya ngayon. Umamin ka na! Diba? Sabihin mo na sa akin yung totoo. Ano ba? Ito na nga yung text message, may kachat ko, nagkita kayo. Bakit hindi mo gustong ginaganon ko pa? Oo. Bakit hindi mo aminin? Hindi nga aamin. Hindi na amin yun. Para bro. kang ano eh, parang... Ika-gaslight ka pa niya, Yeah. papipikon ka pa, parang gusto mo pa sapakin siya ngayon lalo kasi nga, ibabaliktad ng babae yun. Kumbaga, Oo. kaya ako nakipagkita dyan kasi wala ka ng time sa akin. Kasi nga, napapabayaan mo na ako. Kasi puro ka na lang trabaho, Josh, on point. Wala na yun, pre. Diba? Lost cause na yun. Panay trabaho ka na lang, Josh, on point. Panay Dota ka na lang, ato. So, kaya ako siya kinita. Actually, hindi ko nga siya type. Ayoko siyang kitain. House. Pero dahil kasalanan mo to, diba? Nawala ka ng oras. Ganun, pabalik ta rin niya, mabubwisit ka lalo. Nakakadiri yung mga ganong... Hindi ko nilalahat mga low IQ na babae yan, you know? Dati mo. Hindi naman lahat ng babae Hindi low lahat, IQ. hindi lahat. Kasi tignan mo naman, bro. Again, hindi talaga lahat. Kasi marami namang mga legendary na lalaki or ayun nga, mga high value na lalaki na hindi naman natin nababalitaan na binabastos ng babae, 'di ba? Pero dito nga ngayon papasok, pare, no? Isa rin kasi sa nakikita kong mali na ginawa ni Steph Curry, no? Again, Pagkatira niya, taligod agad. hindi. Hindi malaman tinitira niyo kahit masama ugali sa kanya. Yeah. Ako pare, Oh. sakit ko to nun. Okay. Sakit ko to nun. Mali ko to So, nun. may Huwag pussy niyong gayahin. control, no? Oo, huwag niyong gayahin. Dahil sa antigas ng edits ko nung time na yung bata ako. Bata ka kasi lagi matagas edits mo eh. 20 years old ka, 21 years old ka. Gusto mo maya-maya, hindi ka napapagod eh. Kahit masama ugali sa akin ng babae ko nung time na yon para makaisa ako, susuyuin ko ngayon. Magsusorry ako kahit di ko naman kailangan. Lahat ng gusto niya bibigay ko ngayon, makascore lang ako. O ngayon, pa-score niya ako, pero binaba ko na yung sarili ko. Makakaraos ako, okay ako, pero mamaya, masama na naman ugali niya sa akin. Sobrang na-weirdohan ako dun sa galaw ng mga low IQ na babae yun. Sobrang weird ng galaw ng mga low IQ na babae na parang, okay, kaya kong magpakantot sa'yo, bigay ko sa'yo itong puri ko, pero yung respect ko, hindi mo basta-basta makukuha. Totoo yan. Ang ganda ng point mo doon, Pero, nasa mas advantage ng lalaki doon. Kasi nga, ikaw kaya mo mag-isip logically sa game. Pero ang babae, unaware sila sa ganyang estado nila. Ang ina yung respect, kailangan mong pagtrabahuan, pero yung pek-pek, hihiwi mamaya. Ang labo eh. No? Pero, kala nila, pag once na makuha na ng lalaki yun, wala na, okay na ako ba? Wala na, anong respeto mo? Wala na akong pakailam dyan, bahala ka. Mga ganun pa sila sa TikTok, pinipilit nilang sila yung malupit, mga memes sa TikTok. Hindi niya ako naisahan, siya ang inisahan ko. Meron yan pare, parang mag-best friend daw yung lalaki, ginantihan daw niya. Oo nga. Yung jowa niya. Kasi nag-cheat yung lalaki niya. Oo. So, para mabawian niya yung lalaki niya, nagpatira siya sa best friend ng lalaki. Kasi may babaeng influencer, pre, sikat na sikat siya, di ko na siya papangalanan. Baka Name drop mo! Di ba umiyak tangina, yun na naman Ganon yung tayo. ganon yung mga content niya, pre. naman tayo. Ganon, putang inan to eh. Wag. Hindi natin name drop kasi nga di naman tayo ganon. Ganon yung mga content niya. POV. Parang babae siya na toxic, mga POV niya. Ayaw mo kasi, sobrang busy mo eh. Buti na lang, andito yung tropa mo. To the rescue. Parang nasa ride sila. Tapos kita yung mukha niya, tapos helmet nung The fuck? So, tangina, maangas ka? Hindi, naisahan daw niya kasi yung dalawa. Oo, pakiramdam. hindi. Ano sabi mo doon? Tangina niya. Ang pakiramdam ng mga babae pag gano'n na, sobrang busy mo, wala kang time sa akin, Yayariin ko tong tropa mo. Akala niya, niyari niya yung dalawa. Hindi niya napansin na,
naisahan ka nung dalawa. Putang ina mo. Ang sikat yung pre-trending, mga babae naman, yeah, true. Yeah. Mga ganon. Kaya magtataka yan sila. Pokira nga ngayon, pre. Magtataka yan sila, bakit parang hindi nag-work yung mga relationship ko. Tang- Kasi akala nyo, kayo yung nakakaisa, pero hindi nyo kasi, kayo mo ispo ba, hindi nyo alam yung sarili ninyo eh. Di ba? Kasi, Mga ganun ba siya yung, ATM, ganun talaga, ATM, ATM, mga ganun siya. Sabi yung, nagsusorry siya kasi nahuli ko siyang niloko niya ako. Ako, hindi naman niya ako nahuli. ATM, tapos proud sila. Alam mo kung babae ka, pinaka-the best revenge sa lalaki mo, maging matino kang babae. Talaga, putang. Maging matino ka na mas matino pa higit sa dating ikaw. Tangina, Yun yung level up ng babae. dati ko pa sinasabi, pre, never nakaganti ang babae sa lalaki. Kunyari, babae, nag-break, gaganti yung babae. Lahat ng pinagsisilosan, papakantot ako dun. Ganun yung ganti nila, pre. Mali no? Oo, kunyari, parang nalugi pa sila ng gusto. iniwan mo ako, Josh, on point, ha? Sige, pagka... Ano nga ba ang ganti ng babae? Para sa akin, ang Body isang count. Nagpapataas sila ng body Hindi, count. Yun ang tingin nilang ganti, ang pre. pinaka-the best na ganti sa Yung lalaki. totoo, Yung totoo, Mm. palitan ka ng times 10 yung yaman. sa'yo. Talaga! Yun. Putang ina. Yun ang masakit. Yeah. Mapangasawa niya, yung lalaking pinapangarap mong maging ikaw. Yeah. Yun. Kumbaga, si Ato, ang pangarap niya is magkaroon ng 5 kotse, malaking business. Tangina, yun ang napangasawa Gagi niya. na-experience ko. Bullshit yun. Way. Punit ang lalaki Punit. dun. Punit talaga. Na-experience ko yun. Way back. Jowa ako. Ngayon, syempre, tulonggis ako nun. Tulonggis ako. Break kami. Iniisip ko, bakit kami nag-break? Ganto ganyan hanggang sa parang nag-story yung ex ko na nasa sasakyan. Tangina, may sasakyan. Pang! Tatay. Tudor. What the fuck? Punit-punit ang lalaki doon. George, Punit. kung gusto nyo maka-revenge talaga, pitikin yung ego ng lalaki, insecurity ng ex mo. Tangina, magpakasal ka, o pakasal Hindi shota. Hindi kantot. Hindi yung shota, pagtatawanan ka pa namin kung shota lang, baka mamaya iuti-uting ka lang. Pakasal talaga. Yeah. Oh. Sa lalaking, okay yung buhay, Mas may okay yung negosyo. buhay. Oo. Yeah. And godly yung lalaking yun. Yun, basta Alam mo mas better in all kunyari, aspect. gagantihan mo si Sa daw. Yung papakasalan mo dapat 10x niya. Oo, Yun. tapos O, godly. sakto nun. Puki nang ina. Yeah, aminin ko Loka yun. na to, sure. Aminin ko yun. Yung iPhone mo, basa na lang loha ko. Tangina, iyak yan, Tangina, sure. pre. Iyak Hindi- yan, sure. Hindi mo matatouch yan. Basa ng loha. Wala. Iyak ang puta, sure. Yun talaga pupunit sa lalaki. Yeah. Yung paalitan mo siya ng times 10 yung pera niya, tapos godly pa yon, takot sa Diyos, o talagang makapanginoon. Wala kang pambabasag doon, pre. Yeah. Mas maganda business, kompleto pamilya, masaya, naaalagaan niya lahat ng departamento na mahal niya sa buhay. Fuck! Fuck talaga. Walang masasabi yung ex mo na lalaki pag tinignan kayo parang, damn. Ang Walang Kaso ibang ang choice. nangyayari, Brad, Kundi lupitan. imbis na times 10 ng yaman mo, times 10 na body count ang Utang nangyayari. inang yan. Yan ang nangyayari. Pero tingnan mo, may ano rin yun. Kumbaga, kung gusto mo bigyan ng lesson yung lalaki mo, na yung ex mo, nakapangasawa ka ng mas businessman, o ito, di ba, kinasal ako. Kung matalino rin yung ex mo na nasaktan, isipin mo, putang ina, kailangan maging ganun din ako. Oo. O, di nabigyan mo siya ng life lesson. Yeah, pero Diba? wasak pa rin kami nun. Wasak pa rin kami. Amin Oh, namin. yeah. Yung sinasabi nyong ganti na magpapaiyot kayo, mawawasak nyo rin yung puso ng ex nyong lalaki. Pero, pang ilang weeks lang. Tsaka Weeks lang ano, yun, bro. Diba? Wala tsaka yun. lungkot, hindi galit. Lungkot? May galit Lungkot. pa rin. Nakakadismet. Nakakaawa pala, awa. Nakakaawa. Kasi alam mo, fucked up yung soul eh. Awa. Oo. Pero Pwede, masakit pa rin sa amin Masakit, yun. oo. Pero few weeks lang yun. Mm. Hindi gaya nung yaman na putang ina kumukurot talaga. Hanggat hindi kami yumayaman ng ganun, parang Kurot yun, pre. Damage Oo, pa rin. puta Damage. Burahin nila yung concept nila, ang concept ng babae ng gante. Kunyari, nag-break si Sadaw tsaka yung babae. Ang concept nila ng gante. Ina ako talaga. Ayaw ni Sadaw ng babae nagka-club. Gagawin ng babae, kaklub ako. Pob. Oo nga, no? In my prime. Putang ina mo, anong prime doon? Nasa club ka, nagtututuwad ka doon. Walang prime doon, gago. Kasi may babae ako dati maganda, mahaba buhok niya talaga. Ngayon sabi ko sa kanya, huwag mong papuputulan. Kasi bagay sa'yo yan eh. Puta, pag-break namin, boom! Parang Nagpagupit. tomboy na na criminology graduate. Gagawin What nila the yung, fuck? akala nilang gante, yung gawin nila yung mga ayaw mo. Na yung mga ayaw mo na yun, sila din naman magbe-benefit.
Like for Tama eh. example, tigil mo tong bisyo, wag kang mag-club, wag kang ganto ganyan, wag kang ganto ganyan. Na sila din naman yung nagbe-benefit. Akala kasi nila, yung mga binabawal ng lalaki, ang nagbe-benefit doon ay yung pagkalalaki ng lalaki. Pero hindi. Hindi nila gets. So, tangina, wag kang ganto, wag kang friendly masyado sa mga lalaki ganto, hindi na para mag-response ka sa mga ganyan. Pagka-break, puta, response sa mga lalaki. Tangina na fucked up ang soul. Okay lang yun. Putang ina. Okay lang yun. Ho is a ho. Pero mabalik lang tayo doon kay Ayesha Curry, no? Tignan ninyo Steph Curry, 4-time NBA champion. Correct nyo na lang ako kung tama to. Pero alam ko nasa 3 o 4 yung championship nila. Ang hirap gawin nun. Ang hirap maabot nun. Hindi maabot. Top shooter, 3-point shooter, all-time, kasama siya. Ang hirap gawin nun. Nilagpasan niya si Ray Allen sa dami ng 3 points. Yeah. Ang hirap gawin nun. Ang dami niya mga na clutch shoot. Mga clutch, game winning. Ang lupit niya, MVP, rookie, putang Game ang dami. changer si Steph Curry, bro. Sobra, tumatak yung sapatos niya, mayaman na siya, multi-millionaire, pero dinudungisan lang ngayon ng babae. So ano bang ibig ko sabihin dito mga soyko? No, mabilis lang. Go. Pipiliin ninyo mabuti yung babaeng sasamahan ninyo o pakakasalan ninyo. Kung Saan niya ba magpapakasal- dinampot yun nga. kasi? Saan niya ba dinampot yun? Kasi pre, sa mga lalaki, check nyo rin saan nyo dinadampot yung babae kasi yung dagang kanal, kahit lagay mo sa mansion yung dagang kanal yan. Yun na nga. Oo. Ito pa nga, bro. Go. Dito nga papasok ulit yung i-double down ko yung sinabi ni Isa daw, no? Piliin nyo nga, di ba? Wag ninyong papakasalan yung babaeng. Para sa akin, bro, ito, hot take to. Alam ko, hindi masyadong magigets to ng iba. Pero, wag ninyong papakasalan yung babaeng hinabol-habol ninyo. Kasi yung relationship nila pare, si Steph ang naghabol dun eh. Kaya mayabang. Hinabol-habol niya kaya may lakas ng loob yung babae na mag-brag na hindi ko naman siya gusto dati. Hindi siya yung first option ko eh. Why? Ayun na eh. Hindi siya yung first option. So, ibig sabihin, hinabol-habol siya ni Steph. Hindi niya pinatulan si Steph kung hindi siya naging prospect ng NBA. Okay? So, kailangan ninyong pumili ng papakasalan. Okay, yung mindset natin, papakasalan yung itong message ko, papakasalan. Wag niyong papakasalan yung babaeng hindi kayo pinili dahil or second option kayo. Dati nung high school kayo, binabali-wala lang kayo. Yeah. Tapos kung kailan nagka-name kayo, sa kayo naghahabol sa inyo. Nako, red Kaya- flag yan pare. kaya Kasi sobrang- Savannah James, patay na patay kay LeBron James, tahimik lang. Tahimik lang pare. Hindi nga nagpapapicture sa lalaki. Yung Yun. video yun pre, bawal siya magpapicture Yeah. sa lalaki. Hindi dahil ayaw ni LeBron, ayaw niya mismo. Ayaw niya. Babae lang ang pwede mag-selfie sa kanya. Lalaki, no, ganun. Kaya nga nasa era tayo ng lalaki, pagpapalupit, lumulupit yung lalaki. Kaya maganda yung nabitaw natin sa mga past episodes natin na hindi pwedeng focus ka lang dun sa pagpapalupit dapat sabay yan Kasi pag inabot mo yung top, tas tsaka ka lang kikilala ng babae, titignan kanila as golden hindi na genuine Yeah. Nakatingin sila dun sa result mo Nabitaw na natin to dati Nabitaw pa na, na dapat sabay. 'Di ba habang pinapalupit mo yung sarili mo, lumalandi ka rin dito. Kasi doon talaga nahahasa Kaya yung kilala game. mo oo. Namimit mo talaga yung genuine na babae na dahil sa game mo, dahil sa lupit mo, kaya kanya natipuan. Tignan mo, Hindi yun. nangyari, di ba? Nangyari nga, yun na. Yeah, Ang Scottie Pippen, dagdag ko din, pare. Sinibak-sibak yung asawa niya, nahati kayamanan niya. Nabaliwala lahat ng championship niya. Wala, Nabaliwala lahat ng wala. pinaghirapan niya, legasiya. Ang ending, pag sinabi Scottie Pippen, biniyak yung asawa niya, nahati kayamanan niya. Yun na nga. Iniputan siya, tinawanan siya, pinahiya siya sa internet. Parang ngayon, Stephen Curry, baliwala lahat ng achievement mo kung bobong babae mapipili mo. Yes. Tangina. Kaya ito nga, gusto ko lang din kasi may mga nag-comment din dun sa mga videos na yon na walang pakialam si Steph dyan, concentrate siya sa legacy niya. Well, pare, as a man, part of your legacy is your family. Okay, so hindi lang yung basketball Nakakahiya. pare. Yun nga yung end, Yung basketball pare nasa court lang. Okay, yung asawa mo kasama mo sa bahay. Kasama yun sa legacy mo, bro. Hindi pwedeng may kasama ka sa bahay na binabastos ka in public. So kailangan part din ng trabaho ni Steph na disiplinahin yung asawa niya. Kasi kung hindi, 'di ba? Wala. Actually, yun talaga yung pinaka-solid na portfolio mo bilang lalaki, yung pamilya mo. Kung wala ka man sariling pamilya, pero anong naggawa mo dun sa pamilya mo, nanay mo, sa mga kapatid mo. Yeah. Leksyon. Kung may Leksyon. sarili ka naman, ikaw, like, for example, ikaw, kasal ka, may pamilya ka, ganun. Yun yung pinaka wealth na masasabi. Yung relasyon mo sa tao, sa pamilya, or sa pamilyang bubuin mo, or sa karelasyon mo, hindi siya sa pera. So pare, pay attention. Yeah. Okay? Pay attention. Huwag Yeah. mag-chase. Yan ang mga message dito. Huwag mag-chase. Pay attention. Yeah. Mag-isip bilang lalaki. Alright? So sa lahat ng may comment dyan, pare, ano masasabi niyo sa issue na yun? Comment down below. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is
Naputol. Ay. 29.50. Ah, Yung pag